tungkol dun sa na document na na-present nyo na posibleng ito yung tunay na identity ni suspended Banban Mayor Alice Guo. Sir, ano yung way para ma-validate na talagang siya yon? Unang-unang kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido Right. ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. No? Yung similarities hindi natin matatanggal eh. No? Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha niyo yung bata doon sa application for special investors resident visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Doon sa application nila for special investors resident visa, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. No, nakasulat doon 58 T. Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families. No? T. Santiago Street, Valenzuela City. So, yung papel sa Special Investors Resident Visa at yung mga incorporation papers na tugma yung address. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Guo Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen or Filipino citizenship ay yung peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Guo. No? So, in other words, pag titignan mo ang kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Guo dito? Ako, malinaw na si Guo Huaping ay si Mayor Alice Guo. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Guo Huaping at si Alice Guo. So once na may establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Guo at ang kanyang pamilya? Well, unang-una yung birth certificate system natin, linabag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. At kung titignan natin kabuuan, na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, nakatakbo. Talagang nanalo. No? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dala-dala niyo yung fake birth certificate niya. No? At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Hindi lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. But sabi nga ng Philippine Statistics Authority, meron silang 300 na cases of late registration na irregular, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. So, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat natin gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration. Sir, the mere fact na yung documents galing ng Bureau of Immigration at saka Board of Investment, so ito rin ba hawak na rin ng Office of the Solicitor General para dun sa magagamit nila dun sa warrant of case? Magagamit nila yan. Ang aking panawagan sa Office of the Solicitor General, kumuha na ng official documents kasi ito pinadala sa Senate. Sila mismo kumuha ng official documents from the from the Board of Investments, from the Bureau of Immigration, para official yung hawak nilang dokumento. Although itong si
Mayor Guo sa pamamagitan ng kanyang abogado, dinideny niya yung documents na hawak niyo, sir. Yeah, dahil ang narrative nila nabuntis nung kanyang ima yung kasambahay. Mhm. Yun ang narrative nila. But if you look at the 4 late registration birth certificate, meron na 4 eh. Mhm. Kay Alice Go, kay Sheila Go, kay Simen Go, kay Wesley Go. Pare-pareho yung nanay. Si Amelia Lial in those 4 birth certificate, late registration birth certificate. So ibig sabihin 4 na beses na buntis yung kasambahay. Mhm. So by that alone, parang magdududa ka, diba? Na 4 na beses nabuntis yung kasambahay nila at ipinganak 4 na yung magkakapatid na yon. No? Mhm. Okay, Mav. And then si Vic. Sir, ano lang po yung nakikita ninyo na posibleng motibo why they went through all these lengths para makakuha po ng Filipino citizenship? Yung naturalization process natin medyo mabusisi, no? For obvious reason, gusto nating yung mga dayuhan na gusto maging Pilipino, gusto natin masigurado na may contribution sila sa ating bansa at magiging mabuting mamamayan sila ng ating bansa. So may proseso dyan, no? Judicial, administrative, and legislative. Kung matatandaan nyo dito sa Congress, marami tayong ini-sponsor na maging Filipino, no? Iba ay sports personalities, athletes, iba ay tumutulong i-promote yung bansa natin. So alam kong to ay magiging produktibong mamayan ng ating bansa. Tinignan rin namin yung lahat ng legislative naturalization process for the last ilang years? 20 years? Wala kami nakitang go hopping o wala rin kaming nakitang Alice Go. No? So hindi siya dumuan dito sa Kongreso. No? That's for sure. No? At nag-issue na ang PSA na walang naturalization papers si Alice Go. Nagbigay na sa amin ng certification doon. No? So pinapacheck lang namin sa judicial kung merong naturalization process through the judicial route. But yan kasi mahirap eh. Dapat patunayan mo na maganda yung ginagawa mo dito, patunayan mo na magiging mabuting mamamayan ka. So mabusisi rin yung proseso. Pero tama yon kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-naturalize. No, gusto natin masigurado, matiyak natin na maayos itong ina-naturalize natin. Pero obviously, sir, napakarami pa ring loopholes kaya nalusutan, di ba? Actually, dapat tignan natin yung mas malaking larawan, the bigger picture na naaabuso talaga itong late registration natin. At ang nakakatakot dito, pwede silang bumili ng lupa. Yan ang shortcut para makabili ng lupa. In fact, nung tinignan namin records between 2008 to 2011, si Go Huaping at si Alice Go, nagta-travel sila in and out of our country. So ibig sabihin, ginamit ni Go Huaping yung kanyang Chinese passport at ginamit rin niya yung kanyang Filipino passport in and out of our country. We have the passport numbers on record. So dalawang passport meron? Dalawang passport niya. Tumigil lang siya lumipad noong 2011. So from 2008 to 2011, nakita namin itong dalawang pangalan, si Go Huaping at si Alice Go, lumilipad at the same time. So most likely ginamit niya yung dalawang passport niya. Sir, next week may another hearing, yung Committee on Women. So invited dito ulit si Mayor Alice Go at kukonfrontahin niyo ba about this document? Definitely. No, i-confront namin siya at gusto namin marinig yung kanyang sagot. But by the statements of his lawyers, obviously, they deny niya. Ano? So, but matibay na ito. I think itong ebidensya galing sa Board of Investments, matibay at nagpapatunay na si Go Huaping at si Alice Go, iisang tao lang.